Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. Number 1 sa Luzon, Number 1 sa Visayas, at Number 1 sa Mindanao. Radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat. RMN Number 1. Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Tumpak na oras mga kasama, ganun na pong alas 5 ng umaga. Tatak RMN. Unang radyo, unang balita, unang-una sa lahat. Headlines. Unang-una sa lahat. Headlines. Lalaki pinagbabaril patay sa President Quirino, Sultan Kudarat Province. Unang-una sa lahat. Headlines. Isa pang lalaki, biktima rin ng pamamaril patay sa lambayong sa nasabing lalawigan. Unang-una sa lahat. Headlines. Peace cargo vehicle naman tumaob sa bayan ng Malabang sa Lanao del Sur, isa patay. Dalawa sugatan. Unang-una sa lahat. Headlines. High value target naman arestado sa drug bypass operation sa bayan ng Isulan. Unang-una sa lahat. Headlines. Comelec bumuo ng task force katotohanan laban sa fake news ngayong halalan. Unang-una sa lahat. Headlines. UBJP magsasagawa ng caravan rally sa Cotabato City ngayong araw. Unang-una sa lahat. Headlines. Comelec nanawagan naman sa mga kandidato at supporter na sumunod sa mga patakaran sa kanilang kampanya. Unang-una sa lahat. Headlines. Mga pribadong ari-arian hindi sakla ng regulasyon sa paglalagay ng campaign materials ayon po yan sa Commission on Election. Unang-una sa lahat. Headlines. OPAPRO naman tiniyak ang pagpapatupad sa mga natitirang kasunduang pangkapepan sa BARMM. Unang-una sa lahat. Headlines. NFA ipinaliwanag ang bagong mandato sa ilalim ng Rice Tarification Law. Unang-una sa lahat. Headlines. Bangsamoro Darul Ifta mga kasama lumahok sa seminar sa Islamic Education na suportado ng Saudi Arabia. Unang-una sa lahat. Headlines. OCD Bar nagsagawa ng Run for Fun sa pagwawakas ng National Disaster Resilience Month. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang nasyonal mga kasama, motibo naman sa pagsabog sa DOJ nitong nakarang SONA. Hindi pa rin tiyak ayon kay Yusek Dato. Unang-una sa lahat. Headlines. Kampo naman ni Attorney Carpio kinestyon ang pag-otorisa ni Pangulong Marcos sa BIR na ilabas ang kanilang tax records. Unang-una sa lahat. Headlines. Balita sa ibayong dagat mga kasama, Hamas militants pumayag umano sa kumpletong pagbuwag ng armas sa Gaza. Unang-una sa lahat. Headlines. Balitang sports naman mga kasama, Philadelphia 76ers mainit na tinanggap si LeBron James sa kanilang koponan. Unang radyo, unang balita. O radyo! Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. O radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita. Impormasyon, Reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita.
Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Gising na! Bango na! Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Always kang updated sa mga preskong balita. IFM News! Isa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, mga ka-idol. Welcome po sa ating programang Unang Radyo ng Balita. Ngayong umaga pong ito ng Sabado, ngayon po ay unang araw. Thanks God and thanks Allah mga kasama. Dahil tayo po ay umabot sa mga sandaling ito, unang araw po sa buwan ng Agosto taong 2026. Yan po ay araw ng Sabado mga kasama, weekend, walang pasok sa trabaho, walang pasok sa paaralan, sa mga walang pasok. Pero tayo meron. Ano? Tuloy ang pagseserbisyo sa mga ating listener mga kasama. Lalo't magiging doble na, paparating na yung, dumating na pala yung ating AM radio frequency mga kasama, ang DXMY 729. Siyempre, sa ngalan po ng ating station manager, Radyoman Sir Erwin Cabilbigan, sa ngalan din ng ating nakagapay, dyan po sa may technical side, una, si Radyoman Sir Danilo Malaran. At siyempre sa ating digital mga kasama, si Radyoman Sir Eric Madamba Jr. Ako po ang inyong lingkod, Radyoman Jewel Di Mapalaw. Unang radyo, unang balita. 5:07 ng umaga mga kasama at ang oras na yan, hatid sa atin ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP, number 13 sa Balota. Ating programa live pong napapakinggan sa ating frequency, DXMI 90.9 Cotabato. DXMI 90.9 Cotabato mga kasama, 90.9 MHz po yan sa dial po ng nipong mga radyo. FM po yan mga kasama. At huwag nang ilipat pa. Siyempre sa ating ding official Facebook page, naka-live po tayo mga kasama via DXMI 90.9 Cotabato. DXMI 90.9 Cotabato mga kasama. Siyempre, wag na rin pong kakaligtaan na mag-like, share, and follow sa ating official Facebook page para kayo updated sa mga balita, impormasyon, mga kaganapan na dapat po ninyong malaman. Unang radyo, unang balita. Gandang umaga muna sa lahat ng ating mga viewers. Gandang umaga sa ating mga commentators. Gandang umaga rin sa buong 37 barangay ng Cotabato City. Maging sa mga karatig bayan mga kasama sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, in and outside the Bangsamoro Region mga kasama. Ay magandang umaga rin na kay Bapa Ali dyan po sa may Lower Capitan mga kasama. At sa lahat na po ng mga kaibigan, mga ka-idol, mga kasamahan natin dyan sa lugar na yan. Sa Dato din Sinsuat po yan mga kasama. Maging sa mga karatig bayan na rin ho, magandang umaga sa inyong lahat. Unang radyo, unang balita. Magandang umaga rito sa ating mga commentator. As of the moment, meron na ho tayong si Marvin Leon. Magandang umaga. Elmer Cortel, good morning. Sabado, sabi niya. Magandang umaga rin kay Miss M. Bunko. Waalaikumsalam po. Good morning po sa inyo dyan sa may bahagi ng Qatar. Nasa abroad dito ha. Magandang umaga rin ha sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers mga kasama. Ang ating mga bagong bayani ng Pilipinas. Magandang morning din kay Dato Utog Uto. Watching from SPDA, Dato din na Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Good morning din mga kasama kay Dara G. Auyaw. Good morning po, Sir and DXMI watching here in Metro Manila. Kay Kadigya Rakman Abdullah, magandang umaga rin. Waalaikumsalam po. Kapita watching from Bagumbayan, Sultan Kudarat. Sa lahat po ng mga taga-Sultan Kudarat Province mga kasama, magandang umaga. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Dako muna tayo sa detalye po ng ating mga balita mga kasama.
5:10 na po ng umaga. Oras na yan, hatid sa atin ng Bangsamoro Federalist Party o BFP. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, bumuo po ang Commission on Election o COMELEC ng Task Force Katotohanan o Task Force sa KKK upang bantayan at sugpuin ang manay pagkalat ng fake news at maling impormasyon kaugnay sa nalalapit na halalan sa BARMM. Ayon kay Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutia, na may kasunduan na rin ito sa mga social media platform tulad ng Facebook, Instagram at TikTok upang mapadali ang pagpapatanggal ng mga mapanlinlang na content at matukoy ang mga account na nagpapakalat ng maling impormasyon para mapanagot ang mga responsable. Inatasan din ng komisyon mga kasama ang lahat ng kandidato, mga political parties at sectoral organizations na irehistro ang kanilang mga social media account at nagagamitin sa kampanya. Babala ng ahensya mga kasama na maaaring ipatanggal ang mga post mula sa mga account na hindi nakarehistro kung ginagamit ang mga ito sa pangangampanya o laban sa isang kandidato. Unang radyo, unang balita. Nagkaroon tayo ng agreement with the Meta, no? Mga may-ari ng Facebook, pati ang TikTok and Instagram. And nag-create din ng ang COMELEC na isa pang task force. Nakalimutan ko lang banggitin. Yung tinatawag nilang task force katotohanan, katarungan, ni task force KKK. Ang layunin naman yan or ang objective yan is to monitor and kung puksain yung mga fake news, i-take down yung mga fake news, and panagutin kung sino man yung nagpapalaganap ng mga maling informasyon. Kasi nga, because of our partnership with the Facebook, no, social media corporation, no, we will be able to identify and take down and then identify the owner of the account para mapanagot natin. Ang COMELEC, kaya nga just recently, nirequire natin lahat ng mga kandidato, yung mga sectoral organizations na gusto na lumahok sa parliamentary election, pati yung mga partido, no, mag-register. I-register nila yung kanilang mga social media or online accounts na gagamitin nila for the election. Kasi pag hindi na-register yan, hindi nag-post, no, in favor or against a candidate, we will take that post down. Kasi nga, gusto natin lahat ng magpo-post yan, naka-register sa atin para yung sa accountability naman, di ba? Padali natin silang mapanagot, patunton ng mapanagot kung naka-register sa atin. Nag-create ang COMELEC ng isang task force dedicated para puksain ng fake news or mga maling pagpapalaganap ng mga maling information. O kasi nga, parang nagiging the social media is isang important medium ngayon ng election campaigning, no, ng mga kandidato. So lahat ng kandidato at partido nakapag-register sila sa kanilang online platform, no. Unang radyo, unang balita. Ibang balita muna tayo mga kasama sapagkat patay on the spot po ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng di patukoy na sospek sa bahagi ng Puroka Pag-asa ng Barangay Katiko, President Quirino Sultan na Kudarat Province kahapon. Kinilala ang biktima na si Jonathan alias Tikbong Marquez, isang binata at residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa paunang investigasyon, nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang biktima na naging kainan ng kanyang agarang pagkamatay. Sinasabing sakay ng kanyang motorsiklo si Jonathan nang maganap ang krimen at pinaniniwalaang tinangay ng sospek ang motorsiklo nito saka iniwang nakahandusay at napuruhan ng bala ang naturang biktima. Patuloy naman ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang motibo at kung sino ang nasa likod ng naturang pamamaril patay. Unang radyo, unang balita. 5:40 ng umaga mga kasama, napasakamay naman ng mga otoridad ang isang high-value target na may malaking ugnayan sa iligal na droga matapos kumagat sa ikinasang drug bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 12 at isulan MPS alas 11:19 ng umaga kahapon sa Puroka Kalinisan ng Barangay Kenram, Isulan, Sultan Kudarat Province. Kinilala lamang ang naarestong individual na si alias Ron, nasa ustong gulang at residente ng nasabing lugar. Na-recover mula sa kanyang mga kasama ang isang malaking sachet na naglalaman ng pinagililang shabu,
Waivas money na binubuo ng isang tunay o genuine 1,000 peso bill at ilang budol money. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act o ng Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nakapit na habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, patay naman ang isang lalaki habang dalawa pang kasama nito ang sugatan matapos tumaob ang isang fish cargo vehicle sa Maladi Road ng Malabang, Lara del Sur, alauna 10 ng madaling araw kahapon. Agad na responde ang MDRRMO Malabang Rescue Team matapos makatanggap ng tawag kaugnay sa naturang insidente. Ayon sa inisyal na impormasyon mga kasama, bumiyahe ang sasakyan mula Zamboanga patungong Digos City kung saan ligtas na naisugod sa Dr. Serapio Montanier Memorial Hospital sina Cindy Salapar, 41 anyos, at Rodolfo Castro, 47 anyos upang mabigyan ng agarang medikal na atensyon. Samantala, idineklara namang dead on the spot si Lito Villalos, 58 anyos matapos maipit sa loob ng naturang sasakyan. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng aksidente habang muling pinalalahanan ng mga motorista na mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa dakong gabi. Unang radyo, unang balita. .17 ng umaga mga kasama, sumalpok naman sa signboard ng isang police checkpoint. O ng isang police checkpoint mga kasama, ang isang 10-wheeler truck matapos umanong mawalan ng preno habang bumabiyahe sa kahabaan ng parang sa Maguindanao del Norte nitong Miyerkules ng hapon. Ayon sa driver, galing ng Cebu ang minamaneho ng truck at patungo sana sa Digos City na mangyari ang naturang insidente. Dahil sa pagkawala ng preno mga kasama, nabangga nito ang signboard ng police checkpoint sa nabanggit na lugar. Sa kabuting palad naman, walang naiulat na nasugatan o nadamay sa naturang aksidente. Patuloy namang nagsasagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang eksaktong sanhi ng pagkawala ng preno ng nasabing sasakyan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:18 ng umaga mga kasama. Balik tayo sa usaping eleksyon sa PAM. Dahil ito, mga kasama, isang red, isang orange, 10 yellow at 2 green categories mula sa 12 bayan ng Maguindanao del Norte ang naitala ng security sectors katuwang ang Commission on Election o COMELEC sa kanilang isinagawang assessment kasabay ng papalapit na first barm parliamentary election. Sinabi sa DXMI ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Mutya na ang nasabing kategorya ay nagbabago tuwing linggo dahil patuloy rin nila itong sinusuri. Anim Attorney Mutya mga kasama na isa sa mga katibayan nito ang naitalang 2 Greentown categories tulad ng Dato Blas-Sinsuat at isa pa sa naturang lalawigan habang red category naman ang Dato Din-Sinsuat sa bagay na patunay na nagbabago-bago o dynamic ang color category ng bawat lugar. Unang radyo, unang balita. So now, ang areas of concern natin dito is, of course, kasama ang Cotabato City and 10 municipalities ng Maguindanao del Norte. Yellow naman yung ating category, so hindi ganun kalala. May isa tayong red na munisipyo, pero the rest, nasa mas mababa pa sa red yung category ng mga munisipyo natin. Hindi ganun kalala as compared to other provinces. Ang Cotabato City is orange, under orange category. Mas mababa sa red, sabihin, mayroong mga
paghahanda ang ginagawa ang ating mga security sectors with the Commission on Elections. Kasi nga baka may in-expect at baka may we want to prevent an untoward incident that may happen during this campaign period and during the election day. Pero gusto natin liwanagin na yung category na yun, no? Kung anong classification o anong category ng bawat lugar and barangay. Actually, nagbabago yan, nag-i-improve yan kasi nga it is a guide for us na makita natin yung situation so that we can provide a solution target natin is maging green. Yes. So actually, weekly kami nag-update ng aming category ng isang lugar. Kung ito ba ay green, yellow, orange, or red. So weekly kami nag-update yan. In fact, before the start of the election period, buong walang green sa buong Maguindanao del Norte. Pero ngayon, meron ng 2 green na munisipyo. Kasi nga, nag-i-improve yung peace and order situation natin. Yun nga gusto kong ipaliwanag na hindi naman porket red o ano pa mang color yan, hindi magbabago yan. In fact, yung green nga, pag pinabayan mo, baka mag-deteriorate yung peace and order situation. Maging kwan yan, maging kasama yan sa election areas of concern. So yung kwan natin, hindi same way na yung mga nasa election areas of concern, ang ginagawa natin is mapababa natin yung green maging orange o yung orange maging yellow, yung yellow maging green. Yan yung target natin. Ang target talaga ay on the day of election, makakaboto peacefully yung mga tao, maayos yung sitwasyon natin, peace and order. Unang radyo, unang balita. (5:21) ng umaga mga kasama. Nanatili namang nasa orange kategory ang Cotabato City ayon sa Commission on Election o COMELEC-WARM habang papalapit ang kaunahang Regional Parliamentary Election sa September 14, 2026. Sinabi sa DXMI ni Cotabato City Police Office PIO Police Lieutenant Rochelle Evangelista na ibig sabihin nito mga kasama ay kinakailangan mo nang matutukan ang nasabing area matapos na magkaroon ng mga karahasan nitong mga nakalipas na halalan batay. Sa iminungkahi naman ni City Director Police Colonel Jibin Mungkayaw sa Commission on Election o COMELEC. Ani Lieutenant Evangelista mga kasama na habang nasa panimulang bahagi pa lang ito ng eleksyon campaign period ay maaari pang magbago habang papalapit ang naturang halalan. Sa ngayon ay wala pa namang natutukoy ng mga barangay sa Cotabato City na areas with concern, ngunit patuloy itong minomonitor dagdag pa ng CCPO. Unang radyo, unang balita. In regards sa orange category, meron po talaga yan siyang karuntunan na regarding po dyan. Actually, pag-categorize po, composite po yan. Iba't ibang ahensya po ang nagbibigay ng sinasabi nating pag-color coding. But actually, itong orange po ito, areas of concern po, ibig sabihin, kailangan po natin matutukan. And then, may mga history po na about sinasabi nating election, may mga incident before. Yun, isa yun sa mga patuntunan na election incident related before. So that's why nagiging fall po sa orange category. So aside doon, meron pa pong iba. Ang panuntunan na yan, ang nagbibigay, do decide ay pangkalahatan po yan. NP, nandyan po ang COMELEC, nandyan po yung AFP natin, ang mga intelligence community po natin. Unang radyo, unang balita. 5:23 ng umaga mga kasama. Nangako naman si Presidential Peace Advisor Secretary Melson Sarmiento na ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng lahat ng natitirang obligasyon ng pamahalaan sa mga nilagdang kasunduang pangkapayapaan. Ayon kay Sarmiento mga kasama, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na isulong umano ang pagkakasundo at palakasin ang transisyon sa Bangsamoro at pabilisin ang kaunlaran at tapusin ang matagal ng peace commitments ng pamahalaan. Inihayag din ng kalihim na nakatagdang lagdaan ng gobyerno at ng Cordillera Bodong Administration Cordillera People's Liberation Army o CBA-CPLA ang completion document na tuluyang tutudok sa mahigit 4 dekadang peace process sa pagitan ng nasyonal at ng Bangsamoro government. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balita mga kasama. Ito dito naman sa Cotabato City. Magsasagawa po ngayong araw ang United Bangsamoro Justice Party UBJP Cotabato City Chapter ng Caravan Rally na magsisimula sa bahagi ng Madra Barangay Tamuntaka
Cotabato City alas 6 mamayang umaga o ngayong umaga. Ito ay bilang bahagi ng kanilang aktibidad kaugnay ng kanilang ng nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election sa ikatlong araw ng campaign period. Ayon sa nilabas na anunsyo ng grupo, magsisimula ang assembly ng mga kalahok alas 6 ng umaga mamaya sa kanto bubong ng MB Tamuntakan ng Cotabato City bago isagawa ang karaban patungong Sinsuat Avenue, Joselim Street ng poblasyon 5, Lugay-Lugay sa Bagwa 1 hanggang palabas ng City Hall nitong lungsod. Inaasahan namang nadadaluhan ng ang aktibidad ng mga miyembro at taga-suporta ng United Bangsamoro Justice Party sa Cotabato City upang ipakita ang kanilang suporta sa partido bago ang opisyal na araw ng halalan. Pinapayuhanan ng mga kinaukulan ng lahat ng kalahok na sundin ng mga lituntunin sa batas trapiko. Kagabi pa lang mga kasama ay mayroon ng mga materyales na nariyan sa nabanggit na area. Unang radyo, unang balita. Mga kasama, as of 5:26 ng umaga, balikan natin ang Commission on Elections sapagkat nananawagan po ang COMELEC BARM sa lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na mahigpit na sundin ng mga umiiral na mga patakaran sa pangangampanya para sa nalalapit na Bangsamoro Parliamentary Election upang makaiwasan ng mga paglabag at posibleng kaso. Ayon kay Attorney Nabil Motia, pareho lamang ang ipinatutupad ng mga lituntunin sa kampanya gaya ng isinagawa noong katatapos lang na national and local election sa buong bansa. Bukas din ang lahat ng tanggapan ng COMELEC sa antas ng munisipyo, lungsod, lalawigan at ng rehiyon upang tumugon sa mga katanungan at magbigay umano ng mga kaukulang gabay sa publiko. Dagdag pa ng komisyon mga kasama na nakatutok sa Bangsamoro Parliamentary Election. Ang buong puwersa ng COMELEC at iba pang katuwang na ahensya kaya't hinikayat ang publiko na agad na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng komisyon para sa anumang concern o iba pang paglilinaw. Unang radyo, unang balita. In fact, lagi kami weekly. Gusto lang natin ipaalala sa ating mga, lalo na sa ating mga kandidato and sa ating mga, sa kanilang mga supporters, yung mga pinapatupad natin ng mga rules and regulations as regards campaigning. Hindi national and local election, which is kakatapos lang noon. Same rin po, meron din po tayong mga rules and regulations ngayon dito sa Bangsamoro Parliamentary Election. So, para po makaiwas tayo sa mga kaso o anumang birya, magsumunod lang po tayo sa pinapatupad natin. And kung meron kayong mga katanungan, lahat po ng opisina o tanggapan ng Commission on Elections, magsimula yan sa mga munisipyo, sa city, sa probinsya, maging ang region po ay bukas po ang ating opisina para mag-assist and sumatulungan kayo at sagutin ang inyong mga katanungan. Kasi nga po ito, ang ating, since tayo lang yung may election, puwersa ng Commission on Elections, maski ating mga deputized agencies po, nakatutok sa Bangsamoro Parliamentary Election. So mabilis po tayo makaka-action ngayon. So muli po, paalang lang po sa amin, makipag-ugnayan lang po sa aming tanggapan kung meron po tayong mga katanungan. Unang radyo, unang balita. Ang tinig ni Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Muhammad Nabil Motia. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. 5:29 ng umaga mga kasama, dakuan natin ang linya ng mga kasamang Radyoman Reporter sa kanilang unang bugso ng balita ngayong umaga mga kasama. Unahin natin ang linya ni Radyoman Maestro Ray Bansao sapagkat binabanggit dito mga kasama. Ito, farm worker patay sa pamamaril dyan po sa Bagumbayan, Sultan Kudarat Province. Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansao. Ronda Presinto.
dead on arrival sa pagamutan ng isang 40 anyos na lalaking farm worker matapos itong pagbarili ng dalawang armadong lalaki habang nagtitipon ito ng bunga ng oil palm sa isang plantasyon sa Purok Pagagay sa Barangay Kapaya sa bayan ng Bagong Bayan sa lalawigan ng Sultan Kudarat. Bago magtatanghali kahapon, kinilala ang naturang biktima na si Randy Palik na sa hustong gulang residente na sabing lugar. Ayon kay Bagong Bayan Municipal Police Station Chief Police Major Ronaldin Pineda, mabilis na tumakas sa mga salarin patungong Hilaga sakay ng isang Honda XRM motorcycle na walang plaka. Matapos may sa katubaran ang naturang krimen, sinubukan pa nga dalhin ng mga unang rumesponde si Palik sa pinakamalapit na bahay pagamutan. Subalit ideklara nito ng mga attending physician na dead on arrival. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestrorahi Ban South Attack Armen. Ronda Presinto. Balita. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Maestro Ray Bansao sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, may higit 27,000 naman ng mga residente ang mababa ang kita dyan po sa may Soxargen Region abay tumanggap ng tulong mula sa Uplift Program. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY. RMN Report. Sinimulan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nationwide rollout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program para sa mga benepisyaryo ng Group 2 at 3. Layunin ng programa na maibsan ang suliraning pinansyal at mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga mahihirap, near poor at pamilyang may mababang kita. Sa unang linggo ng implementasyon ng proyekto sa Soxargen, mahigit 27,000 benepisyaryo ang nabigyan ng tulong pinansyal. Kabilang dito ang 9,669 na individual sa lalawigan ng Cotabato, 7,742 sa Sultan Kudarat, 7,217 sa South Cotabato at 3,369 sa Bangsamoro Autonomous Region. Ayon sa DSWD, natukoy ang mga benepisyaryo sa pamamagitan ng Community-Based Monitoring System o CBMS na pinangangasiwaan ng Philippine Statistics Authority o PSA. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Daisy Mangud, Tatak RMN. Tatak RMN. Buo ang radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang unang bukso ng balita ngayong umaga, mga kasama. Ito, magandang morning muna kay idol ko ito, si Sir Zane Victor. Assalamualaikum, sir. Waalaikumsalam po, Bangsamoro, mapita sa lahat. Ayan, si Sir Zane Victor, mabait na tao ito. Kumusta, Sir Zane? Sige. Magandang umaga rin mga kasama kay John Ray Leonardo. Good morning. Kay Wahida Kano Malapat. Magandang umaga rin. Magandang happy Saturday daw. Saturday morning. Kay Main Masukat Akan. Magandang umaga rin from Green Mosque ng Taguig City. Magandang umaga. Sino pa ba? DXMY Cotabato City from Taguig City. Sabi niya dito mga kasama. Ano yun? Nawala eh. Sige, proceed tayo kay Antibay Umul Kusum Timbangwaya. Magandang morning din. Diyan po sa may Purok Bayalabi. Magandang umaga. Kay Samsudin Mama Saunda. Good morning DXMY sa Municipality of Ligawasan SJ Farm. Kay Dato Pike Benito. Magandang umaga rin. Alhamdulillah, mapita. Nakikinig po sa may bahagi ng Tabiran Dato din na Sinsuat. Magandang morning dyan at thank you po sa pakikinig Sir Dato Pike Benito. Yan po sa may Tabiran. Kumusta po? May bahaba dyan? Kumusta? Ingat ho kayo pagka meron man. Sige. Kay ka-driver vlogger. Good morning din. Watching from Lomboy Awang. Laging nakatutok sa DXMY. Maraming salamat po. Uy, thank you sa lahat po ng mga taga-sitio Lomboy mga kasama. Diyan po sa may Barangay Awang ba to? Diyan sa may bahagi ng Awang mga kasama. Dato din Sinsuat. Good morning sa inyong lahat yan. At thank you po sa pakikinig sa DXMY RMN Cotabato. Abangan ho ninyo dahil
Kaya na nga binabanggit, any day from now, i-launch na muli yun hong ating AM station na DXMY 729. Kaya mas pinalakas yan mga kasama. Kay Madzambag, magandang umaga rin. Kay Parida, Balabagan, magandang umaga po. Sa may bahagi ng Barangay Lagundi ng SJ Farm sa Tugunan Municipality. Kay Burgos Daud, magandang umaga rin. F4 Severo, good morning. From RH5 Cotabato City, Abubakar Agar, we are watching from Bito, Dato din Sinsuat MDN. Uy, sa lahat po ng mga taga Bito ha. Good morning dyan. Kay Kadigya Rakwan Abdola, magandang umaga rin from Bagumbayan. At sino pa ba? Kay Fatima Uto Abdola Ayub ng RH9, good morning po sa inyong lahat mga kasama. Unang radyo, unang balita. 5:35 ng umaga, standby muna. Tayo po'y magbabalik mga kasama. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Kidney Care Time! Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong na nang ni Kidney Care nga mo akong gisulayan sir. Action mo siya minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingnan mo, grabe, nakakatanggap ng maleta itong taong to. Paano mo nasabing nakatanggap siya? Dito, nabasa ko lang sa Facebook. Nakita mo ba mismo? May pruweba ba? O baka gawa-gawa lang? Maging mapanuri sa mga nababasa sa Facebook at iba pang social media. Bago maniwala, magtanong. Questionin ang impormasyon. Bago mag-share, mag-fact check. Huwag hayaang fake news ang magdikta sa inyong boto. Alamin ang totoo. Kilalanin ang kandidato. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Bangsamoro Federalist Party. Number 4 sa balota para sa Parlamento. BFP para sa Bangsamoro. 4 Bangsamoro. Political advertisement paid for by Bangsamoro Federalist Party. Bangon tayo, shift na ako. Future supervisor ako. Nescafe Classic Stick ang kape ko. Mahirap man maging cashier, lalaban pa rin ako. Yan si Dan at 6 a.m. dahil araw-araw siya umiinom ng Nescafe Classic. Subok, 100% puro at natural. Galing, Dan! Mag Nescafe Classic araw-araw. Pinakamasarap na black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI. Mag Nescafe Classic araw-araw. 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee. Suplemento with MX3. So coffee and tea with MX3. It's for you and me. With MX3, dito ako bilib. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. MX3 capsule. Dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. BM Extraordinary with MX3. Ako nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana. Rexino Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong September 14, panahon na para piliin ang partidong may malasakit, may prinsipyo, at tunay na naglilingkod sa bawat Bangsamoro. Piliin ang UBJP, number 13 sa balota. Partidong nagsusulong ng pagkakaisa, katarungan, at magandang kinabukasan. Ngayong September 14, i-shape ang number 13 sa balota. UBJP, number 13 sa balota. Tumpak na oras mga kasama, 5:39 ng umaga. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng bansa. Detalyado, walang itinatago. Unang radyo,
unang balita. Unang radyo, unang balita. Tuloy sa atin pong programang Unang Radyo ng Balita mga kasama. Ngayong morning po ito ng Sabado, August 1, 2026. Unang araw Magandang morning pa rin ang ating pagbati sa lahat po ng mga tagapakinig ng DXMY. Good morning kay Samsonin Magid. Diyan po sa may Ligawasan SGA Farm. Sabi niya UBJP Farm. Kay Randy Santisas, magandang umaga rin. Kay Fatima Uto Abdullah Ayub, magandang umaga. At sa lahat na po mga kasama, kay Datutin Kalon, shoutout din from Barangay Pantar sa siya kaibon makikinag uman mapita. Shoutout sa kanyang ama, si Ugo Kalon, pati sa kanyang babo na si Babo Aga at si Bapad Jemen. Yun. May Barangay Pantar. Saan ba itong Barangay Pantar, Kuya Rick? Parang? Ano? Hindi ko sure. Sige. Anyway, ngayong umaga pala mga kasama, gaya ng ating binanggit kanina sa laman ng ating balita, magsasagawa ho ng caravan along National Highway sa Sinsuat Avenue from MB Barangay Tamuntaka ng Cotabato City patungong Sinsuat Avenue, Parang Road, papunta na sa may Poblacion 5 at liliko sa bahagi ng Bagwa sa Lugay-Lugay mga kasama patungo na sa may City Hall at doon po magtatapos yung caravan ngayong morning. Inaasahan, as of the moment, meron na hong mga tao dyan po sa naturang area. Ito po ay oorganisahin ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP Cotabato City Chapter mga kasama. Kaya inanyayahan ng lahat na lumahok, lahat ng mga taga-suporta, mga miyembro at ng irespeto ang lahat ng batas trapiko para makaiwas umano sa anumang aberya. Unang radyo, unang balita. Tuloy muna sa detalye po ng ating mga balita mga kasama. 5:42 na po ng umaga at ang oras na yan, hatid naman sa atin ng Bangsamoro Federalist Party o ng BFP. Nilinaw ngayon ni Attorney Muhammad Nabil Mutia na siyang Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor na ang mga pribadong ari-arian ay hindi saklaw ng kasalukuyang regulasyon ng ahensya kaugnay sa paglalagay ng campaign material sa basta't ito ay may pahintulot umano sa may-ari ng naturang lugar. Ayon sa kanyang mga kasama, mga pribadong gusali o establishmento kabilang ang mga pag-aari ng pribadong individual ay hindi kabilang sa mga lugar na direktang pinaiiral ng mga limitasyon ng COMELEC para sa campaign postings. Gayunpaman, itinuro din ng COMELEC o ipinunto rin ng COMELEC na nananatiling umiiral ang iba pang mga patakaran at batas sa panahon ng kampanya habang hinihikayat ang lahat ng kandidato at kanilang mga taga-suporta na sumunod sa umiiral ng mga nituntunin sa nabanggit na halalan. Basta kung sa pribado umano ay maaring mahulog sa tinatawag na unconstitutional dahil sa klaw na ito ng freedom of expression ng bawat individual. Unang radyo, unang balita. There's a Supreme Court decision actually as regards private, privately owned places. Sa pop-top yan ng freedom of expression ng ating matante. Hindi na friends sa klaw ng ating pinagbabawan. So, basta mayroong pahintulot yung may-ari ng lugar sa ating mga years. Tama po kayo, if I remember it correctly, kaso ng St. Anthony College versus COMELEC, where it was stated that COMELEC's operation or plan backlash in dismantling election campaign material unconstitutional po yan. It was implemented on a purely private and self-funded expression sa mga private premises. Basta po may paintulot yung may-ari. Kasi nga sa klaw na po yan ng freedom of expression under the Constitution. Unang radyo, unang balita. (5:44) ng umaga mga kasama. Ibang balita naman tayo sapagkat ipinaliwanag po ng National Food Authority o NFA BARM na nagbago ang mandato ng ahensya kasunod ng pagpapatupad ng Rice Tarification Law kung saan nakaton na ito sa pagtitiyak na sapat na supply ng bigas para sa panahon
ng kalamidad at iba pang emergency. Sinabi sa DXMI ni NFA BARM Regional Manager 2 Lilibet Ignacio na kabilang sa kanilang pangunahing tungkulin ang pagbili ng palay mula sa mga lehitimong magsasaka upang mapalakas ang buffer stock ng pamahalaan na gagamitin sa oras ng emergency. Dagdag pa ng ahensya mga kasama naman sa pinaigting ngayon ang programa sa pagbili ng palay, lalo na tuwing panahon ng anihan upang mabigyan ng mas maayos na pamilihan ang mga lokal na mga magsasaka at matiyak ang sapat na reserbang bigas ng ating bansa. Unang radyo, unang balita. Nagkaroon po ng pagbabago sa mandato, National Food Authority, umpisa ng naipatupad ang rice tariffication law. At ngayon po, ikinagagala kong ipabatid, ang amin pong ahensya ay nakatuto sa pagtugon sa mga pangangailangan sa bigas tuwing panahon ng kalamidad, anuman emergency, at ang sa pamamagitan po ng pagbili ng palay sa mga lehitimong magsasaka. Unang radyo, unang balita. Nananawagan din ng NFA BARM mga kasama sa mga magsasaka na ibenta ang kanilang mga ani sa ahensya na patuloy na bumibili mano ng mga tuyo at basang palay bilang bahagi ng pagpapalakas ng buffer stock ng national. Ayon pa sa kanilang mga kasama, bumibili ito sa unang basang palay o basang palay sa halagang 27 pesos kada kilo, habang ang tuyong palay naman ay binibili sa halagang 27 hanggang 30 pesos kada kilo, depende sa umiiral na presyo sa bawat lalawigan sa BARMM. Sa kasalukuyan mga kasama, 27 pesos naman kada kilo ang presyo sa Maguindanao, habang umabot ng 30 pesos kada kilo sa lalawigan ng Basilan at iba pang mga lugar. Ilinaw din ng NFA na limitado pa sa ngayon ang dami ng basang palay na mabibili nito dahil sa kasalukuyang kapasidad ng kanilang drying facility. Sa klaw ng NFA BARM ang pangangasiwa sa pagbili ng palay sa Maguindanao, Lano del Sur, Basilan, Sulu at ng Tawi-Tawi. Unang radyo, unang balita. Ito po isang panawagan po sa ating mga kasamahang magsasaka na meron po tayong tanggapan na handang tumugon sa kanilang pagbebenta po, pangangailangan ng merkado para sa kanilang inaani. Sa kasalukuyan po, namimili ang aming tanggapan ng tuyo o basa na palay, at ito po ay kasama sa nai-report po ng ating Pangulo during SONA. Ang National Food Authority po ngayon ay mamimili ng palay kahit po ito ay hindi pa tuyo sa halagang 27 pesos per kilo. Ang pangunawa lang po ay aming hinihingi sa kasalukuyan na habang kami ay nasa proseso ng pagdadagdag po ng aming drying capability, dun po kami mamimili hanggang dun sa abot lang po namin na maipatuyo base po sa aming kasalukuyang pasilidad. Unang radyo, unang balita. Dagdag pa rin na balita mga kasama, lumahok naman ang Bangsamoro Darul Ifta o BDI sa pangunguna ni Bangsamoro Sheikh Mufti Abdul Rauf Yalani sa first seminar for teachers in the Philippines sa San Juan City, Metro Manila. Kasama si Sheikh Abdul Kahar Musa, ang siyang executive assistant ng BDI. Ang seminar ay inorganisa ng Ministry of Islamic Affairs, Da'wah and Guidance ng Kingdom of Saudi Arabia sa pamamagitan ng religious attached ng Royal Embassy of Saudi Arabia sa Pilipinas. Dinalahan ito ng mahigit 150 ng mga kalahok kapilang ang mga imam, mga ngaral at kababaihang religious leaders mula sa iba't ibang panig ng bansa. Layunin ng programa kasama na palalimin ang kalaman sa wastong katuruang Islam, isulong ang modernisasyon o moderation, pagpaparaya at mapayapang pakikiramay, gayon din ang pagpapalakas ng ugnayan ng Bangsamoro Darul Ifta sa mga institusyong panrelihiyon, partikular sa Kingdom of Saudi Arabia. Unang radyo, unang balita. 5:49 ng umaga mga kasama. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Balikan natin ang linya ng mga kasamang Radyoman reporter mga kasama. Unahin natin ang linya ni Radyoman Eb Sabang sapagkat binabanggit dito
Tindero ng isda na sumasideline sa pagtutulak ng iligal na droga, timbog sa poblasyon 6 ng Cotabato City. Detalye mula kay Radyoman Ebs Abang. Ronda Presinto. Timbog sa drug bypass operation ng City PNP Drug Enforcement Unit o CPDU. Ang lalaking tindero ng isda makarang sumideline pa umano sa pagtutulak ng iligal na droga kahapon alas 4:35 sa bahagi ng Mabini Street, Barangay Poblacion 6, Cotabato City. Kinilalang suspect na si Nur Hasim Ismail alias Asim, 39 anyos, may asawa, residente ng Poblacion 6 sa lungsod. Nasamsam sa transaksyon ng isang maliit na plastic sachet na naglalaman ng hininalang shabu na may bigat na 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos object of sale. Nakakulong na sa Police Station 1 ang suspect at posibleng maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa kanya. Kasama mo sa DXMY 90.9 Aramen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Aramen. Ronda Presinto. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman na Ebs Abang sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, Tribal Assembly naman isasagawa para sa pagpili ng mga kinatawan ng non-Moro Indigenous Peoples sa Bangsamoro Parliament. Detalye mula kay Radyoman Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Kaugnay ng 2026 Bangsamoro Parliamentary Elections, partikular na sa pagpili ng dalawang nakalaang pwesto para sa Non-Moro Indigenous Peoples o NMIPs sa Bangsamoro Parliament, inaanyayahan ang lahat ng mga kwalipikadong miyembro ng tribo na kinilala ng Indigenous Political Structure o IPS na makilahok sa nalalapit na Tribal Assembly. Layunin ng pagtitipon na matiyak ang malawak na partisipasyon ng mga karapat-dapat na miyembro ng tribo sa proseso ng pagpili ng mga kinatawan ng NMIPs para sa Bangsamoro Parliament. Mahalagang hakbang ang pagpupulong na ito upang matiyak ang tunay, inklusibo at naaayon sa kaugalian ng mga katutubo na pagpili ng kanilang mga kinatawan. Ayon sa Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA-BARM, mahalaga ang pakikilahok ng bawat kwalipikadong miyembro upang higit na mapalakas ang tinig ng kanilang komunidad at maisulong ang mga karapatan at mithiin ng mga katutubong pamayanan sa Bangsamoro. Gaganapin ang asembleya sa Lunes, August 3, 2026 sa Barangay Tubac, Covered Court, Ampatuan, Maguindanao del Sur, alas 8 ng umaga. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Monday si Mangud, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Daisy Mangod sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama, linya naman ni Radyoman Maestro Ray Bansao sapagkat si Congressman Mangudadato abay tinulungan ang mga balik Islam na mga nag-aral ng Hafiz o Quran. Yun na nga, mga Hafiz mga kasama. Saan kaya ito? Detalye mula kay Radyoman Maestro Ray Bansao. DXMY RMN Report. Kusang loob na nagbigay tulong si Maguindanao del Sur Congressman Ismail Toto Mangudadato sa 11 batang balik Islam na nakatakdang magtapos bilang hafid mula sa Mahad Manar Al-Ulum sa bayan ng Ginulungan sa susunod na buwan. Ang mga mag-aaral ay mula sa iba't ibang lugar sa Zamboanga at Davao Region, kabilang sina John Ray Bakia ng Davao Region at Arnel Balmores Jr. ng Zamboanga City. Kasama ang siyam pa nilang kasamahan ay pagkaloob ang tulong matapos silang manawagan sa loob ng Masjid Al-Nur, Cotabato City kahapon. Nagpahayag naman ng taus-pusong pasalamat ang mga mag-aaral kay Congressman Mangudadato dahil sa kanyang agarang pagtugon at pagsuporta sa kanilang pag-aaral. Ay kailang mga estudyante na nangangailangan sila ng tulong, secular man, hafiz, anumang klase, basta nangangailangan. Pag may itutulong ka, nangangailangan sila ng tulong, yung mga parents sila nasa so kailangan nila ng tulong, sila ay Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyoman Maestro Rahi Bansao Tatak Aramen. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman sa detalye ng balitang yan. Samantala mga kasama,
Balikan natin ang linya ni Radyoman Eb Sabang sapagkat bagong Provincial Jail Warden ng Maguindanao del Norte, buo ang tiwala ni Governor Mastura. Detalye mula kay Radyoman Eb Sabang. DXMY Tatak RMN Report. Opisyal nang bumaba sa pwesto si outgoing Provincial Jail Warden, retired Police Captain Kutin Sempao. Kapalit ni incoming Warden, retired Police Lieutenant Ruben Gelel, na isinagawa kahapon sa Old Provincial Capitol, Barangay Crossing Simoy, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Saksi sa turnover ceremony si Maguindanao del Norte Governor Dato Tocao O Mastura CPA, kung saan buo ang tiwala nito kay Jail Warden Gelel na minsan na rin niyang naging escort noong aktibo pa sa Philippine National Police. Habang si Sempao ay magre-retiro na sa serbisyo, ngunit humiling pa rin ang gobernador na magpatuloy ang opisyal sa trabaho bilang konsultan ng Provincial Jail dahil sa epektibo nitong pamamahala. Turnover ng bagong provincial warden natin, no? Kasi magre-retire na si Captain Sempao, so magti-take over na si Ruben Jalal. Retired police ito si Ruben Jalal. So, wala tayong magawa. Mag-retire na, so kailangan natin palitan. Pero dahil sa magandang performance niya, I requested na maging consultant siya, na consultant na nandun pa rin sa provincial jail. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Unang radyo, unang balita. Maraming salamat Radyoman Eb Sabang sa detalye ng balitang yan. Maraming salamat sa ating mga kasamang Radyoman reporter sa kanilang ikalawang bukso ng balita, mga kasama. IFM News. IFM News. IFM News. National. Habol natin ito mga kasama sapagkat 5:56 na po ng umaga, kinwestiyon po ng kampo ni Attorney Manasseh Mans Carpio ang pag-autorisa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Bureau of Internal Revenue o BIR na ilabas ang kanilang income tax records sa Senate Impeachment Court. Ayon sa opisyal mga kasama na pahayag ng kampo ni Attorney Carpio, kahapon, iginit ni Attorney na dapat isailalim umano sa judicial review ang naging pag-aproba ng Pangulo upang matiyak kung nasunod ang mga tamang proseso sa ilalim ng batas. Ayon sa kanyang legal team, ang pagpapalabas ng taxpayer information at ang paggamit ng executive authority ay dapat suriin ng mabuti base sa umiiral na constitutional and statutory framework ng bansa. Unang radyo, unang balita. Samantala mga kasama, aminado naman ang Department of Justice na hindi pa rin tiyak ang dahilan sa likod ng naganap na pagpasabog o pagsabog sa tapat nitong nito. Ito lamang Lunes, July 27, inamin mismo ni DOJ Undersecretary Ian Norman Dato na hindi pa nila alam ang tunay na rason o motibo sa naturang pagsabog. Anyay, sa kasalukuyan ay nagpapatuloy ang isinasagawang investigasyon patungkol sa naturang insidente. Nagugunitang kasabay sa naganap na ikalimang Senate of State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hating gabi. Nang ito'y may mangyaring pagsabog sa Department of Justice. Unang radyo, unang balita. Balita sa Ibayong Dagat. Sa Ibayong Dagat. Balita naman sa Ibayong Dagat mga kasama, abay pumayag po umano ang Hamas sa isang makasaysayang kasunduan na naglalayong tuluyang buwagin ang kanilang mga armas sa Gaza sa ilalim ng planong pinangungunahan ni US President Donald Trump. Ayon sa report, bahagi ng kasunduan ang unti-unting pag-atras ng puwersang Israeli mula sa Gaza habang isinasagawa ang disarmament. Kasama rin sa plano ng Pangulo o pagbuo ng isang bagong pamahalang Palestinian at ang paglalagay ng International Stabilization Force na tutulong sa pagpapanatili ng seguridad sa nabanggit na lugar. Ginawa ni Trump ang kasunduan bilang isang historic agreement na magbibigay daan naman sa kapayapaan at rekonstruksyon ng Gaza. Unang radyo, unang balita. 5:59 ng umaga mga kasama. Eto ihabol natin to. Magandang morning sa lahat ng mga nakikinig. Magandang umaga kay Antoy Akir. Good morning po dyan. Si June Darakan from Memen. Walang the fish. Long live Dato June. Sino ba yan?
Kay Akman Enok ng Tenorio, good morning din. Kay Manisan Jezabel ng RH10, Family Sulaiman, magandang umaga. Kay Ira Salim, good morning din. Kay Sambay Adam, good morning from Almonte Extension, Cotabato City. Magandang umaga rin kay Dato Kaikan. Advance anniversary daw sa AKP para sa August 8. August 8 mga kasama. Shoutout na rin po kay Hania Fatima Kanda. Kay Hadja Norsanday, good morning din. Alas 6 na po ng umaga mga kasama at ang oras na yan, hatid sa atin ang Bangsamoro Federalist Party o BFP. Sa ngalan po ng ating station manager Radyoman Sir Erwin Kabilbigan, sa ngalan din ang ating nakagapay dyan po sa may technical side si Radyoman Sir Danilo Malaran at Radyoman Sir Eric Madamba Jr. At sa buong puwersa ng DX sa may RMN Cotabato, ako po ang inyong naging tagapaghatid balita, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak RMN. Magandang umaga at marami pong salamat. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda, buo at totoo ang mga balita. Kapag Tatak RMN.